Isang babae ang natutulog sa gabi. Isang kakaibang bola, lumipad papasok sa kanyang bibig. Wala siyang kahit anong namalayan. Ngunit nang sumunod na taon nang mamukadkad ang mga plum, ang babaeng hindi mabuntis ay nagsilang ng isang anak na lalaki. Lubos ang tuwa ng asawa. Pinangalanan nila ang bata na Meiwa Kamaru. Mabilis na lumaki si Meiwa Kamaru. Masayang namuhay ang tatlong miyembro ng pamilya. Ngunit di inaasahan ng ama na isang opisyal ay nasangkot sa digmaan. At nasawi ang kanyang buhay. Ang inang hinahabol ng mga tao. Ginamit ang lahat ng pilak upang ipadala si Meiwa Kamaru sa paaralan. At siya mismo ay nagpalit ng pangalan at nag-asawang muli. Ang nag-iisang namumuhay na si Meiwa Kamaru. Araw-araw na masigasig na nag-aaral ng estratehiyang pandigma. At masipag na nagsasanay ng espada. Ang kanyang layunin ay ipaghiganti ang ama. At bigyan ng ina ng mas magandang buhay. Di nagtagal naging pinakamahusay na estudyante si Meiwa Kamaru sa paaralan. Ngunit di inaasahan ngayong araw sinabi ng guro sa kanya na ang kanyang ina ay nasa bingit ng kamatayan. Upang makita ang ina sa huling pagkakataon. Ang 12 taong gulang na si Meiwa Kamaru ay pansamantalang huminto sa pag-aaral. Pag-isa siyang naglakbay ng 1,000 milya upang dalawin ang ina. Naglakad siya ng malayong distansya at napagod na bumagsak sa ilalim ng isang puno. Biglang ginaisang siya ng 2 taga-baryo. Tamang-tama nilang binanggit ang pangalan ni Meiwa Kamaru at sinabi sa kanya, "Kami ang mga lingkod ng iyong ina. Matagal na kaming naghihintay dito." Siya ay kasalukuyang nagpapahinga sa isang mansyon sa gilid ng bundok. Nagkaroon ng kaunting pagdududa si Meiwa Kamaru. Ngunit ang mga detalye tungkol sa ina ay ganap na tama. Binigyan pa nila ng isang melakote ng gutom at uhaw na bata. Kaya naman, pinili ng batang si Meiwa Kamaru na magtiwala sa kanila. Sumunod siya sa kanila papunta sa bundok ng yan. Ngunit di inaasahan pagdating pa lamang sa kalahating bundok. Biglang nawala ang 2 taga-baryo. Habang nakakaramdam ng masamang hinala si Meiwa Kamaru, isang napakalaking halimaw ang biglang sumugod sa kanya. Sa sobrang takot ay agad tumakbo si Meiwa Kamaru. May isang paniniwala sa kanyang puso. Hindi siya maaaring mamatay bago makita ang ina. Mabilis siyang itinaboy ng halimaw hanggang sa bangin. Nabasa rin ng halimaw ang laman ng kanyang isipan. Kaya ibinuko nito ang malaking bibig. At sinabi kay Meiwa Kamaru, "Ang iyong ina ay nauna ko ng kainin." Nakita niya sa bibig ng kalaban ng inang wala ng buhay. Nagpakita si Meiwa Kamaru ng lubos na kawalan ng pag-asa. Sa sandaling ito, parang may isang bagay sa loob niya ang nagising. Tumalon siya ng buong lakas. At kusang pumasok sa bibig ng halimaw. Nakita ito ng 2 taga-baryong nakatayo sa tabi. May saya ang lumitaw sa kanilang mga mukha. Iniisip nilang muling mabubusog ang Panginoong Ushi Oni. Ngunit sa sandaling iyon, biglang may naramdamang mali ang Ushi Oni. Matapos magpumiglas ng ilang segundo ay nahulog ito sa bangin. Natusok ang katawan nito ng isang napakalaking punong pino. Sa sumunod na sandali ay pinunit ni Meiwa Kamaru ang tiyan nito. At lumabas na yakap ang bangkay ng ina. Sa anyong iyon ay tila isa siyang mabagsik na multo. Mula noon ay kusang loob akong naging halimaw. Upang luksain ang aking mga magulang. At lipulin ang buong sangkatauhan. Sa sobrang takot ay lumuhad sa lupa ang 2 taga-baryo. Sinabi nilang sila ay pinagbantaan ng Ushi Oni. Kaya nila nilinlang ang mga nagdaraang manlalakbay paakyat ng bundok. Habang tinitingnan ng kanilang takot na mga mukha, si Meiwa Kamaru na naging mabagsik na multo, ay pumatay sa kanilang 2. Mula noon ay nanirahan si Meiwa Kamaru sa bundok ng yan. Patuloy niyang hinuhuli at pinapatay ang mga tao. Upang luksain ang sarili niyang mga magulang. At pinamunuan din ng iba pang mga halimaw sa paligid. Dahil sa patuloy na paggawa ng kasamaan. Hanggang sa siya ay tinawag na Ushi Oni. Hindi alam kung ilang daang taon ang lumipas. Nakalimutan niya ang kanyang dating mga magulang. Pagpatay na lamang ang natira sa kanyang puso. Sa araw na iyon ang kilalang Nurirahayan. Ang unang pinuno ng Nure clan na si Hua Piao. Ay pinamunuan ng daang halimaw patungo sa teritoryo ng Ushi Oni. Isang matinding labanan ang biglang sumiklab. Ang labanan ay tumagal ng 3 araw at 3 gabi. Sa huli ay natalo ang Ushi Oni sa kamay ng batang masiglang si Hua Piao. Lubos na natalo at gumuho ang kanyang hukbo. Nais sana niyang wakasan ang sariling buhay. Ngunit siya ay pinigilan ni Hua Piao noon. Pinahalagahan niya ang napakalakas na kapangyarihan ng Ushi Oni. At ang pambihirang kakayahang militar nito. Ninais niyang maging kakampi niya ito. Nang makita niyang medyo nag-aalangan ito, binigyan niya ito ng isang araw upang mag-isip. Sa huli, hinahanap ng Ushi Oni si Hua Piao na nagdaraos ng handaan ng tagumpay. At kusang uminom kasama niya ng sampa ang alak. "Ako ang magiging ama mo, Meiwa Kamaru." Ito ay tumimo sa puso ng Ushi Oni na maagang naulila. Mula noon itinuring niya ang Nure clan bilang kanyang tahanan. Nang makita niyang unti-unti nang tumatanda ang pinuno, at ipinasa ang Nure clan sa 8 taong gulang na apo na si Rikuwa. Dahil sa pag-aalala sa kinabukasan ng Nure clan, isinugal niya ang sarili niyang buhay, upang gisingin ang tunay na lakas sa loob ni Rikuwa. Bagamat nakuha niya ang sariling pagkilala, ngunit pinasan din ng Ushi Oni ang kasalanang pagtataksil. Kinabukasan ay hinanap ng lolo si Rikuwa. Pinahayag ang matinding pagkadismaya sa ginawa ng Ushi Oni. Kaya inutusan si Rikuwa na sa susunod na pulong ay ipapatupad ang parusa sa ngalan ng pinuno. Nag-alinlangan ang loob ni Rikuwa. Hindi nagtagal dumating ang araw ng pulong.
Labing nasabik ang lahat ng mga halimaw. Dahil nabalitaan nilang kusang lalahok ang batang pinuno sa kulong. Nang makita ang mga mataas na opisyal na nagtipon mula sa iba't ibang lugar. Maging ang mga halimaw sa bahay ay mas kinakabahan pa kaysa kay Rikuwa. Sa pagpupulong, si Rikuwa bilang ikatlong henerasyong tagapagmana ng Euroclan, ay nagsalita sa lahat ng mga opisyal na naroon. Bagamat nagplano si Ushi Oni ng maraming lihim na pagpatay laban sa akin. Lahat iyon ay para sa kinabukasan ng Euroclan. Upang ako ay maging mas malakas. Kaya dito ko ipinapahayag, na ang mga kasalanan ni Ushi Oni ay aking pinapatawad. Lubos na hindi nasiyahan ang mga general sa hatol na ito. Ngunit ipinaliwanag ni Rikuwa sa kanila, na ang bundok ng yan na binabantayan ni Ushi Oni, ay hangganan ng Euroclan, na buong taon ay kailangang ipagtanggol laban sa panlabas na pagsalakay. At siya lamang ang kayang gumawa nito, at siya rin ang pinaka hindi nagnanais, na magiba ang Euroclan mula sa loob. Matapos marinig ito ay sumang-ayon ang lahat ng mga opisyal. Lubos na nasiyahan ang lolo sa ipinakitang kakayahan ng ako. Kaya opisyal na napagpasyahan sa pulong na ito. Si Rikuwa ay magiging ikatlong henerasyong kandidato ng Euroclan. Kapag umabot siya sa edad na 13, siya ay formal na hahalili bilang pinuno. Mula noon ay wala nang pagkalito sa mga mata ni Rikuwa. Pangungunahan niya ang isang bagong Euroclan upang isakatuparan ang sarili niyang parada ng 100 halimaw. Ngayong araw ay ika-13 kaarawan ng isang babae. Habang pauwi mula sa paaralan, biglang hinarang siya ng isang halimaw. Namuti ang kanyang mukha sa sobrang takot. Nagmamadaling tumalikod at tumakbo. Mahigpit siyang hinabol ng halimaw. At sumigaw sa batang babae. Nakalimutan mo na ba ang kasunduan natin 7 taon na ang nakalipas? Doon lamang naalala ng babae, na noong siya ay 6 na taong gulang ay nakatagpo siya ng isang halimaw. Na nagpakilalang siya ay Yan Weijing. At napagkasunduan na kapag umabot sa edad na 13 ang babae, ay babalikan siya upang kunin ang kanyang buhay. Doon ay hindi ito pinansin ng babae. Ngayon lamang niya nalaman na totoo pala ito. Mas lalo siyang napuno ng takot. Biglang may isang sinag ng liwanag ang kumislap. Ang daan sa harapan ay biglang naharang. Maingat na tumingin ang babae. At napansing nasa loob na siya ng pasilyo ng paaralan. Habang siya ay nagtataka, ang salaming halimaw ay lumabas mula sa pader. Sa takot ay muli siyang tumakbo. Pansamantala siyang nagtago sa loob ng laboratorio. Nang buksan niya ang kanyang bag, lumabas ang halimaw mula sa salamin sa loob ng kanyang backpack. Ang sikip-sikip pala rito. Nabigla ang babae. Agad niyang binasag ang salamin. Ngunit muli siyang napunta sa ibang espasyo. Sa sandaling iyon ay nahulog ang kanyang bag. Ang munting manikang tela na bigay ng kaklase ay nagsimulang manginig ng walang tigil. Inakala ng babae na sinapian ito ng halimaw. Kaya sinampal niya ito at pinalipad palayo. Hindi niya inakala na may maririnig na boses ng kaklase. Nalaman niyang may cellphone pala sa loob nito. Bahagyang nagulat ang babae, habang ipinagmamalaki ng kaklase ang mga gamit ng regalo. Muling natunton ng salaming halimaw ang babae. Nagmamadali niyang sinabi sa kaklase na siya ay hinahabol ng isang halimaw. At tila nasa isang banyo ng lalaki sa gusali ng paaralan. Lubhang nabigla ang mga kaklase. Agad silang nagmadaling maghanap. Sa sandaling iyon ay nasa harap na niya ang salaming halimaw. Sa takot ay napaupo siya sa sahig. Hinagis niya ang manikang telepono patungo sa kalaban. Natapakan at naduraj ang telepono. Tuluyang naputol ang ugnayan niya sa mga kaklase. Hindi nagtagal ay natagpuan na nila ang lugar na iyon. Ngunit laking gulat ng babae nang matuklasan na siya ay nakakulong pala sa loob ng salamin. At hindi siya nakikita ng mga kaklase. Sa sandaling iyon ay itinulak na siya ng salaming halimaw sa sulok. Napasigaw sa takot ang babae. Bigla, sumigaw ang kaklaseng si Rikuwa patungo sa salamin at tinawag ang kanyang pangalan. Nagulat din ang salaming halimaw. Iniisip nito kung bakit siya nakikita ng batang lalaki. Agad nitong binasag ang salamin. At hinayla ang babae papasok sa katawan nito. Buong lakas na lumaban ang babae. Habang kalahati ng kanyang katawan ay nasa loob na. Isang kamay ang biglang humawak sa kanya. Si Rikuwa pala na nag-anyong nararahayan. Nang makita ng salaming halimaw na inaagaw ang babae, ito ay nagalit ng labis. Agad itong dumami sa hindi mabilang na anyo, at pinalibutan ang dalawa. Ngunit ngumiti lamang si Rikuwa nang may pangmamaliit. Dahan-dahan niyang binunot ang espada, at mabilis na tinaga ang kalaban. Sa isang iglap ay nabasag ang lahat ng salaming halimaw. Bumalik din sa normal ang paligid. Maluwag na nakahinga ang babae. Tiningnan niya ang malamig na mukha ng lalaking nasa harapan. Pati ang kanyang pasasalamat ay nauutal. Hindi siya sinagot ng lalaki. Tumalikod ito at balak nang umalis. Hinayla ng babae ang laylayan ng kanyang damit. At nakiusap na samahan pa siya sandali. Nang makita ni Rikuwa ang tapat na mga mata ng babae, dinala niya ito sa isang lugar. Isang bar na eksplosibo para sa mga halimaw, na pinamamahalaan ng tauhang si Ryota Neko. Nang makita ng lahat na may kasamang babaeng tao ang batang pinuno, agad silang inihandaan ni Ryota Neko ng pinakamagandang upuan. Inakala ng lahat ng halimaw na sila ay magkasintahan. Iniisip na minana talaga niya ang dugo ng nararahayan. Dahil ang mga babaeng nililigawan niya ay pawang dekalidad na tao. Mabilis na nakarating ang balitang ito sa punong tanggapan ng Euroclan. Ang nagseselos na Yuki Onna ay ibinuhos ang galit kay Autobon na nasa tabi. Nang marinig ng lolo at ng ina ang balitang ito,
Inisip nilang talagang maayos ang batang iyon. Kinabukasan nang bumalik sa anyong tao si Rikuwa. Tiningnan niya ang galit na si Yuki Onna sa tabi. At naisip na hindi tama ang ginawa niya kagabi. Sa sandaling iyon, biglang lumapit sa kanya si Kana. Hinayla niya si Rikuwa sa isang tabi. At tinanong siya tungkol sa nangyari kagabi. Sa sobrang galit ay nahilo si Yuki Onna. Inisip ni Rikuwa na baka nabuking na ang kanyang anyong halimaw. Ibig bang sabihin Rikuwa ikaw at ang taong iyon? Tapos na talaga nabuking na. Ay magkaibigan lamang. Agad nakahinga ng maluwag si Rikuwa. Buti na lamang at ang gusto niya ay ang anyo niyang halimaw. Nang makita ni Yuki Onna na magkahawak kamay ang dalawa ay lalo siyang nagalit. Huli niyang ibinuhos ang galit kay Aotobo sa tabi. Sa itaas ng lungsod sa sandaling ito, ilang lalaking nakaitim ang lihim na nagmamasid sa kanila. Bago tuluyang umangat si Rikuwa, balak nilang lubusang lipulin ang Euroclan. Siya ay dating hari ng lahat ng halimaw ang Nararahayan. May hawak na maayos at umaalon na maikling buhok. Ngunit ngayon ay naging isang matandang lalaki. Iyon ay dahil noong kabataan niya ay iniligtas niya ang minamahal. At hinarap mag-isa ang malaking halimaw na si Hagoromo Gitsun. Ngunit aksidenteng nahukay ang kanyang puso. Bagamat matagumpay niyang naiselyo ang kalaban, unti-unti namang nagbago ang kanyang anyo. Gayunpaman hindi nakaapekto ng malaki ang hitsura sa lolo. Araw-araw pa rin siyang tumitingin ng magagandang babae. At palaging nakikikain at nakikiinom kung saan-saan. Namumuhay siya ng masaya at punong-puno. Ngunit kamakailan ay may malaking pangyayari sa pamilya. Ang matagal ng general na si Boban Echo ay nag-imbestiga tungkol sa mahiwagang mananakop. Ay malupit na pinaslang ng kalaban. Kaya agad na nagpatupad ang Euroclan ng antas isang alerto. Bilang tagapagmana si Rikuwa, nadagdagan ang kanyang mga bantay hanggang 6. Ngunit patuloy pa ring sumusunod sa sariling gusto ang lolo. Sa araw na iyon habang siya ay namamasyal, nakilala niya ang kaklase ng apo na si Yura. Isa siyang Anmyoji. Masayang nakikipagkwentuhan ng lolo sa kanya. Biglang may umatake sa kanilang dalawa. Agad na naglabas ng mga antang-antang si Yura upang lumaban. Sa sandaling ito ay lumitaw ang 5 lalaking nakaitim. Sila ang mga salarin sa pagpatay sa general na si Boban Echo. Ang layunin ng operasyong ito ay patayin ang lolo, upang tuluyang wasakin ang Euroclan. Nang makitang masama ang kalagayan, hinimok ng lolo si Yura na umalis agad. Ngunit paano niya iiwan sa panganib ang isang payat na matandang lalaki sa gitna ng kaguluhan? Kaya tinawag niya ang Shikigami na munting USA. At dinala ang lolo sa ligtas na bubong. Ngunit si Yura ay napalibutan ng mga kaaway. Nang makita ng lolo na iniligtas siya ng babae kahit delikado, napuno ng kasiyahan ang kanyang mga mata. Kaya handa na sana niyang ilantad ang anyo bilang hari ng mga halimaw. Ngunit hindi niya inaasahan. Sa wakas ay hindi na kailangang magpigil. Muling tinawag ni Yura ang 2 pang Shikigami. At sinimulan ang pag-atake sa kalaban. Hindi mapigilan ng lolo sa bubong ang pagkamangha. Sa murang edad pa lamang, nakakapagtawag na siya ng 3 Shikigami ng sabay. Ngunit kakasabi pa lamang nito, agad niyang tinawag ang ika-4 na Shikigami. At pinagsama ito sa kanyang sariling katawan. Naisip ng lolo na may magpapatuloy sa angkan ng Anmyoji. Pabilis na tinalo ni Yura ang 4 na tauhan. Ngunit ang lakas ng pinuno ng kalaban ay hindi masukat. Mabilis siyang itinulak sa sukdulan. Buti na lamang at ang tunay na target nila ay ang lolo sa bubong. Habang tinitingnan ng dating hari ng mga halimaw sa harap niya, na ngayon ay naging ganito ang itsura. Hindi mapigilan ng lalaki ang pagtawa. Habang patuloy na inaatake ang lolo, ikinukwento kung paano niya madaling pinatay si Boban Echo. Hanggang sa tuluyang magalit ang lolo. Sa sandaling iyon inilabas ng lalaki ang pinakamalakas niyang atake. Ngunit madali itong hinarang ng lolo gamit ang espada. At ibinalik pabalik sa kanya. Nagpakita ang lalaki ng hindi makapaniwalang ekspresyon. Ngunit sa sumunod na sandali, ang lolong kanina lang ay nasa harapan. Ay biglang naglaho na parang bula. Gayong malinaw pa rin niyang nararamdaman ang presensya nito. Namuti ang mukha ng lalaki sa takot. Ang lolong si Daijizai ay tila nasa gitna ng dilim. Dahan-daang lumapit sa lalaking takot na takot. At isang saksak ang tumago sa katawan ng kalaban. Ito ang pinakadulong teknik ng Nararahayan na malinaw na isip at payapang tubig. Sa totoo lang, ang lolo ay lolo pa rin talaga. Kahit medyo pangit ang itsura, hindi pa rin matatawaran ang kanyang lakas. Nang tanungin ng lolo ang kalaban, kung bakit biglang inatake ng mga halimaw ng 4 na bansa ang Euroclan. Dahil sa sobrang bigat ng sugat, bigla itong naging isang hibla ng itim na usok. Mukhang kailangan ko na itong imbestigahan mag-isa. Sa sandaling iyon, sa wakas ay dumating si Yura sa bubong. May pag-aalala niyang tiningnan ang lolo. Ngunit napansing wala itong kahit anong gallows. At ang halimaw ay tuluyang naglaho. Habang nagtataka si Yura, agad siyang ipinaliwanag ng lolo, na siya ay nagtago lamang kanina. Hindi siya makita ng halimaw pag-akyat nito. Kaya nagwala ito roon ng matagal. At pagkatapos ay lumipad palayo na parang hangin. Agad lumapit si Yura. Maingat niyang sinuri ang lolo. Matapos matiyak na talagang ayos lang ang matanda, masayang nagplano si Yura. Nayayain ang lolo na kumain upang kumalma. Ngunit ang matanda sa likod ay sinamantala ang pagkakataong tumakas. Dahil sa dahilan na ginamit kanina, talagang medyo pilit at hindi ka panipaniwala. Ang tumakas na lolo ay hinanap si Myuneko.
Hindi niya piniling umuwi, sa halip ay nagpunta siyang mag-isa sa Shakoko upang imbestigahan ang tunay na dahilan sa likod ng krisis na ito.